Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Welcome back ulit sa aking channel, Mr. Kuya Kalat Vlog. So kapag umaga, siyempre nagkakape tayo, di ba mga tol? So ngayon ay kape-kape lang muna dito sa aking munting bahay. Dito pala ako umuupo kapag ako ay nagkakape dito sa pintuan ng aking bahay. At ipapakita ko din sa inyo mga tol yung munting bahay ko. So ito mga tol yung tirahan ko. Napakasimple lang, gawa sa kahoy at saka amakan. At ito din yung mga kapitbahay ko mga tol, na mga simple lang din ang kanilang mga bahay. So tara mga tol, pasok tayo. Ito yung gate o yung gate ng aking bahay mga tol, automatical gate gawa sa cyclone at saka kahoy. So yun mga tol, ito pala yung bahay ko. Dito ako nakatira. Napakasimple lang pero walang problema to mga tol, dahil ang importante ay may maayos na nasisilungan yung pamilya ko. So sa ilalim nito mga tol, kasi nakataas itong bahay ko mga tol, sa ilalim nito ay dito ko ikinulong yung mga manok ko, yung malalaki. At saka ito din yung mga sisiyo ko mga tol, na unting-unti nang lumalaki mga tol. So ayan mga tol, pinakain ko sila mga tol. At ito din yung yung dalawa ko ding manok na malalaki, na kusa silang pumapasok sa kulungan kahit naman hindi ko sila kinukulong. So ayan mga tol, at ito din yung inahing manok ko mga tol, nanay ng mga sisiyo ko, na ngayon ay naglilimlim at saka malapit na din yan mamisa mga tol. Siguro mga isang linggo na lang or higit ay mamimisa na yun mga tol. So ngayon mga tol, sa video ko pala ngayon mga tol ay papainumin ko ang aking mga manok ng gamot, Primoxil powder at saka tablet. Kasi ito mga tol, tinamaan ng sipon. Ito mga tol, itong manok, itong bagong manok ko mga tol, tinamaan niya ng sipon mga tol. So talagang hindi maiiwasan at maaring tamaan ng mga alaga natin kahit na ito ay nakakulong mga tol. Kasi ito mga tol ay nakakulong lang ito. So hindi naman siya nauulanan at hindi rin siya na initan, pero sinipon pa rin siya mga tol, tinamaan pa rin siya ng sipon mga tol. So ngayon mga tol ay papainumin ko sila ng gamot para yung hindi tinamaan ng sipon ay may proteksyon naman sa kanilang kalusugan, at para hindi sila basta-basta tamaan ng mga sakit tulad ng sipon. So ito yung Primoxil tablet mga tol na ipapainom ko doon sa tinamaan ng sipon, at saka yung Primoxil powder nga ipapainom ko na naman sa ibang mga sisiyo ko mga tol. Kahit walang sipon yung mga manok natin mga tol, kapag ang panahon ay laging umuulan at saka mainit, tapos biglang uulan, ay maaari talagang tamaan ng sipon yung mga alaga natin. Kaya kahit walang sipon ay painumin pa rin natin sila ng gamot para may proteksyon sila sa kanilang kalusugan. So ito mga tol, yung manok ko nga tinamaan ng sipon. So gagawin ko ngayon ay papainumin ko ito ng Primoxil powder tablet, kasi ito lang talaga yung ginagamit kong gamot sa kanila mga tol kapag sila ay tinatamaan ng sipon. Primoxil lang yung gamit ko mga tol, dahil hindi naman ito kamahalan, ay kayang-kaya naman ito sa bulsa natin mga tol. So ayan mga tol. So yun mga tol, pagkatapos ko ito painumin siya ng Primoxil tablet, ay titimplahan ko na naman yung Primoxil powder para naman ipainom sa mga ibang manok ko mga tol. At tulad ng mga sisiyo, lalo na yung mga sisiyo, ayan mga tol, lumuluha pa yung mata ng manok ko mga tol, dahil yan sa kanyang sakit na sipon mga tol. So ayan mga tol. So ito mga tol, ititimpla natin itong Primoxil powder sa tubig para ipainom doon sa mga sisiyo. Dito ko pala tinitimpla yung isang sachet ng Primoxil powder. Inuubos ko dyan sa ganyang kalaki na lagayan ng tubig. Inuubos ko dyan yung Primoxil powder para maging lutong-luto talaga yung pagkakatimpla.
Kasi kung hindi ako nagkakamali, ang isang sachet ng Primoxil powder ay katumbas ng 1 galon na tubig, o baga 4 liters. Yun. Pero hindi ko yun ginagawa, at dito ko tinindimpla yung isang Primoxil powder kahit na hindi umabot ng 1 galon or 4 liters, para naman maging lutong-luto talaga yung pagkakatimpla ng Primoxil, mga tol. Yun, mga tol. Pagkatapos natin ito timpla, ay para mapainom natin sa aking mga alaga. So yun, mga tol, inaalog-alog ko para talagang ma-mix talaga yung powder sa tubig. Pagkatapos nito ay ati-atiin ko ito at ipapainom ko na sa aking mga manok. So yun, mga tol. So yun, mga tol, ito ipapainom ko na sa aking mga sisyo, mga tol. So simula pa nung gabi, mga tol, ay hindi ko na sila binigyan ng tubig or pinainom hanggang ngayon umaga. Ay hindi ko talaga sila pinainom para sila ay mauhaw talaga, mga tol, at siguradong mainom nila yung gamot na ibibigay natin, mga tol. Katulad niyan, mga tol, yan ay uhaw na uhaw sila, mga tol, kaya agad-agad ay ininom nila yung gamot na ibinigay ko sa kanila, mga tol. Katulad din ng mga ibang manok ko, mga tol. Ayan, mga tol, yung alaga ko din nga nag-iisang Texas nga manok. Hindi ko alam kung anong klaseng Texas to, mga tol, kasi sisyo pa lang to, mga tol. Di old pa lang ito, mga tol. Ay inalagan ko na ito at ngayon ay lumalaki na, mga tol. Ayan, mga tol, pinainom ko din yan para makaiwas din sa sakit ng sipon. Ayan, mga tol, at saka yung dalawang manok ko nga pinapakawalan ko pero kusa pa rin pumapasok sa kulungan, mga tol. Ay papainumin ko din sila ng ng gamot. Ayan, mga tol. So kailangan talaga, mga tol, yung mga manok natin ay kahit walang sakit ay kailangan ay pinapainom natin sila ng gamot, mga tol, para may proteksyon din sila sa kanilang kalusugan, mga tol. Huwag natin hintayin nga magkasakit pa sila bago natin sila painumin ng gamot, mga tol. Huwag ganun, mga tol. Dapat kahit wala silang sakit ay painom natin sila ng gamot, mga tol. So hanggang dito lang, mga tol. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking munting channel. Maraming salamat, mga tol.